Siguraduhin niyo na yung mga pinupukol sa inyo ay pawang mga kasinungalingan lang. Kapatid, sipin mo, yung binabato nila sa'yo ng mga salita, ito ba ay kahit papaano totoo? Kung kayo pinag-uusig, iniinsulto at pinararatangan ng mga masasama na pawang mga kasinungalingan, magala kayo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo. Tandaan natin kung may mga binabato ang demonyo sa atin para sirain o pabagsakin tayo, may mga binabato rin ang Diyos sa atin para, gisingin tayo. May mga haters po ba kayo? Yung mga taong ayaw na ayaw sa inyo. Mga taong kahit anong buti na mga ginagawa ninyo, may masasama pa rin nasasabi tungkol sa inyo. Mga taong gagawin ng lahat upang sirain lamang kayo o kundi man ay mga taong naghihintay ng pagbagsak ninyo. Well, kung mayroon, congratulations! Sapagkat yan din naman ay naranasan ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 13:16, "No servant is greater than his master." Walang alipin ang higit pa kaysa sa kanyang Panginoon. Nang ibig sabihin, kung ano yung dinanas niya, dadanasin din dapat ng mga sumusunod sa Kanya. Kung siya ay tinangkang batuhin, kung siya ay pinarusahan, pinahirapan dahil sa kanyang mga ginagawang kabutihan, dapat din yan maranasan ng mga taong totoong sumusunod sa kaniyang kalooban. Kung siya'y may mga bashers, dapat ang mga disciples and followers niya, ganun din, sapagkat yun ang magsasabing, we are doing the right thing. Inasmuch as kung hindi natin nararanasan yon, kahit konti lang, baka hindi tayo sumusunod sa Kanya, manapa, nakikiayon tayo sa mundo kahit mali na. So yun yung una. Most of the times, ang ibig sabihin ng mga bashers, lalo pat mabuti lang yung ginagawa natin, that's it. We are doing the right thing. In connection with this, most of the times, ang ibig sabihin din ng mga haters ay, we are doing a great thing. We are on to doing great things. Remarkable things. Meron akong nabasa minsan, ang ibig sabihin ng haters ay ganito, having anger towards everyone reaching success. Yun ang ibig sabihin doon ng haters. So most of the times, yun ang ibig sabihin doon. Maayos ang buhay mo, masaya ka na sa buhay mo, naabot mo na kahit pa paano yung pangarap ng Diyos para sa iyo at para sa mga pamilya mo. Wala kang inargabyadong tao, nakatutulong ka pa sa maraming tao, naging inspirasyon ka ng maraming tao, etc., etc. So para bang ang lahat ng mga buting bagay ay nangyayari sa buhay mo. So ibig sabihin, you are doing a great thing. At ayaw ng demonyo yon. Kasi yun ang gusto ng Diyos para sa atin . Hindi nga ba't ang gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na successful and fulfilled. Buhay na ganap at kasiyasiya. So on the other hand, gagawin ng demonyo ang lahat upang hindi natin ma-achieve ang pangarap ng Diyos para sa atin. O hindi ba't kayong mga magulang, masasaktan kayo kapag hindi nangyari ang pangarap ninyo para sa mga anak ninyo? Tayo mga anak ng Diyos at may mga magandang pangarap ang ating Ama, ang ating pinakadakilang magulang, ang Diyos, para sa ating buhay. Excited ang Diyos na ma-achieve natin yon. Excited din naman ang demonyo upang ma-stop tayo o mapabagal tayo na ma-achieve yon. Kaya gagamit siya kahit na mga tao para pabagsakin tayo. Dito papasok yung kasabihan natin na ang punong hitik ang bunga, binabato talaga. Okay. So, ano bang dapat natin gawin kapag tayo may mga haters and bashers, may mga taong bumabato sa atin? Well, makakakita tayo ng magandang steps sa ating Panginoon, sa ating gospel reading. Kasi, sipin po ninyo, dito, may mga babato sa Kanya. May mga haters siya. May mga bashers siya. Bakit? First, He's doing the right thing. Doing my Father's will is the food that sustains me. Wala akong ginagawa
ng hindi kalooban ng aking Ama is doing the right thing. At nandun na siya into doing the great thing. The most remarkable thing, the salvation of man through His suffering, death, and resurrection, and ascension into heaven. Nandun na siya eh. Papunta na siya sa pag-akyat sa pinakadakilang bagay na pwede niyang gawin para sa atin. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At yun ay ayaw na ayaw ng Diablo. Kaya't itong pulutong ng mga taong ito sa ating ebanghelyo na gustong batuhin si Kristo, kasabay na dyan yung mga nanggagalaiti sa kanyang mga kontrabidang eskrib at pariseo. Ito yung mga taong ginagamit ng demonyo na parang isang orchestra upang masira ang plano ng Diyos para sa tao. Anong ginawa ng ating Panginoon? At ito yung 2 basic steps, ha? Una, tinanong niya yung mga tao, sa ano bang dahilan kung bakit babatuhin niyo ako? So yun parang yung tanong niya. At nang masigurado niya na wala naman talagang magandang dahilan kung bakit babatuhin siya, kundi yung kakitiran lamang ng isip nila against sa kanya, edi umalis na siya. Hindi na niya pinatulan itong mga haters and bashers niya. Ganon din sana. So yun yung 2 basic steps, ha? Unang hakbang, tanungin natin. Di ko alam kung paano, pero magandang tanungin natin siguro ang ating sarili. Bakit pa may mga bumabato sa atin? Bakit ba may mga bashers tayo? May mga haters tayo? Sabi natin kanina, di ba? Kasi Father, ako na'y mabunga. Parang puno na hitik ang bunga. Kaya ako'y binabato nila. Okay, pero dapat tanungin mo, sigurado ka bang mabunga ka? Kasi may mga puno na hindi mabunga, binabato rin. Hindi man ng literal na bato, kundi ng mga salita. Salita tulad ng, ba't walang bunga? Mabongga lang. Ibig sabihin, makapal lang yung mga dahon, mabongga. Pero walang bunga, hindi mabunga. Anong silbi niyan? Hindi nagbibigay ng bunga o ang bunga, mapakla, maasim. So nakita niyo, hindi lahat ng punong mabunga, yun lang ang binabato. Kung minsan binabato rin, hindi man ng literal na bato, kundi ng salita na totoo yung mga puno na walang bunga. So kapatid, sipin mo, yung binabato nila sa'yo ng mga salita, ito ba ay kahit papaano totoo? Hindi ko alam kung napansin po ninyo yung sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:11. Ito'y parte ng Beatitudes. Blessed or mapalad. Mapalad kayo, sabi ng Panginoon dito. Kung kayo pinag-uusig, iniinsulto at pinararatangan ng mga masasama na pawang mga kasinungalingan. Magala kayo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo. Ako, nakuha yung attention ko ng pawang mga kasinungalingan. Kasi para bang sinasabi ng Panginoon dito, siguraduhin niyo na yung mga pinupukol sa inyo ay pawang mga kasinungalingan lang. Kasi kung yan ay pawang mga katotohanan, yung mga binabatong salita sa iyo, wala kang pakikipagkapwa-tao. Ang yabang mo. Walang mahalaga sa iyo kundi ang pera mo. Inaalipusta mo ang ibang tao. Hindi mo ginagalang ang mga magulang mo. Hindi mo minamahal ang mga kapatid mo. Wala kang kwenta. Ibig sabihin, hindi ka man lang magtrabaho. Umaasa ka lagi sa ibang tao. Manloloko ka. Babaero. Kapatid, masakit yung mga salitang yon. Papaano kung totoo? Tandaan natin, kung may mga binabato ang demonyo sa atin para sirain o pabagsakin tayo, may mga binabato rin ang Diyos sa atin para, gisingin tayo. So dapat, tingnan natin mabuti. Huwag mo sabing, mabunga kasi ko. Mabunga nga, manapa. Mabongga lang manapa, mayabang ka lang manapa, pero hindi ka mabunga, kaya ka binabato. Ang ating Panginoon kung minsan nakapagsasalita din niya ng maayos pa rin, pero sabi niya sa mga pariseo, para kayong mga nicho. Ang sakit nun. Kaya lang totoo. So hindi dapat
naisip ng mga Pariseo, mabunga kasi tayo, kaya binabato tayo, sinasabihan tayong, hindi. Kinukonsensya na tayo ni Kristo. So dapat we should recognize that, ha? Ito bang mga binabato sa akin, totoo? Kung hindi totoo, move on. Pagpag mo lang. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong papatulan. So yun yung pangalawa. Huwag mong aksayahin ang pera mo, ang enerhiya mo, ang panahon mo sa pag-explain sa mga taong in the first place ay wala namang paniniwala o pananampalataya sa iyo. Huwag mong explain ang sarili mo sa mga taong kahit na mabuti ang explanation mo, yung iimbento pa rin at pilit pa rin hahanap ng pangit tungkol sa iyo. Tandaan natin, ang taong walang pananampalataya sa iyo ay hindi kailanman maniniwala sa iyo, anuman ang ipakita o sabihin mo. Kaya, huwag mong aksayahin ang panahon mo, ang enerhiya mo, pati ang pera mo dito. Soar high. Move on, ipagpag mo lang. Ayoko nang makadagdag. Siguro tapos na yung issue ito. Pero, just an example. Siguro, napansin nyo sa Facebook yung nag-viral na nirereklamo ni social media personality Rendon si Coco Martin sapagkat ang Batang Quiapo daw ay istorbo na sa Quiapo. Marami nang na-istorbo, na-apekto ang mga vendors. Gusto ko kung papaano tumugon si Coco Martin. Hindi niya pinatulan yung pangbabash, yung hatred. Nginitian lang niya, sabi, conquer evil with goodness, patayin natin ang kasamaan ng kabutihan. At ang ginawa niya, mas pinagbuti pa niya yung ginagawa niya. Mas nag-focus pa siya sa ginagawa niya. Mas ginalingan pa niya. Mas sinipagan pa niya. Hindi na siya bumaba sa level nung nang babash sa kanya, yung dating stage niya, mas tinaasan pa niya. Yung dating level niya, mas tinaasan pa niya. Sigurado ko, si Coco, nagtanong din yan, nakakaargabyado na ba tayo ng vendors? Baka totoo yung sinasabi ni Rendon. Marami bang naluluging vendors dahil sa atin? Tingnan nyo. O may permit nga ba tayo? Tingnan nyo, check nyo ha. Okay pa ba yung ginagawa natin? Sigurado kung nagtanong siya. And then, when facts were presented to him, okay, mas maraming natutulungan, hindi ka istorbo, okay. Nag-proceed lang. Siguro, ginawa lang niya yung mga dati na niyang ginagawa at pinagbutihan pa niya. Mga kapatid, ganun sana. Ganun ang gagawin natin. Ang sabi nga, di ba? When people throw stones at you, do not throw them back. Instead, use those stones to build an empire. Yung bang, batuhin mo ako, eto, batuhin mo ako, eto pa, batuhin mo ako, eto pa, hanggang sa tumaas na, maging stepping stone mo sila. At kapag yan ay tumaas na, in building your empire, imperyo ng karakter mo, imperyo ng mabuting pagkatao mo, imperyo ng magandang relasyon mo sa Diyos, na hindi ka gumagantay, may pasensya ka, may kabutihang mas ginagawa pa. Building up your character and strengthening more your relationship with God. Kapag tumaas ka na lang tumaas, nako, mahihirapan ng batuhin ka ng mga bumabato sa'yo. Kasi ang taas-taas mo na eh. Tapos, mas mamumunga ka pa, hindi pa sila natatapos batuhin yung isang bunga. Ba't may bunga na naman? Dito naman ako. Ba't may bunga na naman? Mawiwindang na sila. Hanggang sa sila, nga na lang. Tsaka pag napakataas mo na, batuhin ka man, tamaan ka man, konting-konti na lang. Di ba pag mataas, yung puwersa ng pagbato, humihina na. Kasi sobrang taas mo na. Mahagip ka man, manipis na lang. Mahagip ka man, maapektuhan ka man ng mga sinasabi, konting-konti na lang. Ganun sana. So mga kapatid, whenever we have haters and bashers, yun. Una, tanungin mo, bakit sila nag-hate sa akin? Bakit nila ako binabash? Totoo ba yung mga sinasabi nila? Yun. Pag hindi totoo, just move on. Ipagpag mo lang. Go on. Soar high. Higher and higher. Huwag mong pabayaan na gamitin ng demonyo ang mga taong ito in fulfilling God's perfect and divine plan for you. Tandaan mo, kahit si Kristo, yung huling pinambato sa Kanya, ano yon?
yung batong nakasupalpal sa libingan niya, kahit yon, inalis niya. Because nothing and no one can stop him from fulfilling God's perfect plan for him. Yun sana ang hilingin natin. Amen.